Lalo pang bumaba ang mga naitatalang red tape o sagabal na proseso sa serbisyo at pagkuha ng mga dokumento sa gobyerno. Batay po yan sa huling datos ng Anti-Red Tape Authority. Anila, naging malaking tulong dito ang lalo pang pinigting na digitalization effort sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Clazel Pardilla sa detalye. Kampante ng bumiyahe ang tsuper na si Leo. Nakuha na niya ang rehistro ng kanyang pampasadang jeep mula sa Land Transportation Office. Then, mabilis. 3 days lang, labas na yung confirmation. Ilang oras ka ba pumunta doon? Saglit lang, wala pang mga 5 minutes, tapos na eh. Pero hindi lahat happy sa serbisyo ng LTO. Simula Enero hanggang Marso 2026, umabot na sa 154 na reklamo sa LTO ang natanggap ng Anti-Red Tape Authority. LTO ang may pinakamaraming sumbong sa ahensya ngayong taon. At noong 2025 hanggang nakarang buwan ng Marso, higit 3,000 reklamo ang natanggap ng ARTA sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ang hinaing, masyadong maraming hinihinging requirement o matagal na proseso sa transaksyon. We had 3 convictions last year for violations of the ease of doing business law, particularly on fixer. We are also looking forward towards more engagement with the LTO and those other complaint agencies para po mabawasan na rin ang complaints. Pero pagmamalaki ng ARTA, Karamihan po dito that cases that were filed to us, almost more than 90% are resolved, meaning closed. ayon sa ARTA, nabawasan ang red tape sa gobyerno. Significant decrease po. In fact, even our President, Ferdinand Marcos, in his message to ARTA in our accomplishment report, recognized the big role that ARTA is doing towards improving service efficiency. We make it easier for people to have access to government service, conducting regular orientations, briefing, conducting on-the-spot, and regular inspections. This put government agencies really on their toe. Para maisulong pa ang ease of doing business, tumutulong ang ARTA sa mga ahensya at kalapamahalaan para gawing digital ang mga transaksyon sa kanilang tanggapan. Inilunsad din ng ARTA ang Toktutala, virtual assistant ito na maaring sumagot ng mga tanong sa mga ahensya ng gobyerno at tumanggap ng reklamo online. Patuloy din ang pagtatayo ng mga one-stop shop, lugar o online platform ito kung saan maaring ma-access ang pinagsama-samang ahensya ng gobyerno. Kapag mabilis kasi ang proseso at transaksyon sa gobyerno, mas maraming negosyante ang nahihikayat na mamumuhunan dito sa Pilipinas na mahalaga para lalo pang mapaunlad ang ekonomiya ng bansa. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.